Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, ating pong ipagdasal ang intensyon ng Arsobispo ng Lipa, ganoon din po ng buong kapulungan ng mga obispo ng Pilipinas, kasama ng pagdarasal natin sa kanilang lahat at ganoon din sa Santo Papa. Espesyal nating ipinagdadasal ang kapayapaan sa pagitan ng mga naglalabang bansa katulad ng Ukraine and Russia, Iran at Israel at Amerika. Ganon din po ating ipagdadasal ang inyong mga intensyon, ang intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating FB Live streaming, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers at ang lahat ng mga may sakit na humihingi ng tulong sa pamamagitan ni Santo Padre Pio upang sila'y gumaling sa kanilang karamdaman at yung mga nasa kanilang tahanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawanin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapapaglibingan sa aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham
at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw mong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berla Hayroy. Nang nagtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating ng mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo, tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalokbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya't tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hiniram. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya ay lubos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig sa Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi ihain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. May kasabihan sa Ingles na ganito, "Tell me who your friends are, and I will tell you who you are." Ibig sabihin noon, kapag ka ang mga kaibigan mo daw at ang lagi mong kasama ay mabubuti at magagaling na tao, most likely ganun ka din. Pero kapag ka ang kasama mo ay sabihin na nating minamata ng lipunan at sila ay itinuturing na pasakit ng lipunan, ganun ka din daw. Itong kasabihang ito ay pinasasubalian ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Sapagkat sa ating mabuting balitang narinig ay pinatunayan ni San Mateo o sa aklat ni San Mateo na ating narinig, na hindi yan totoo. Ang ating Panginoong Jesus ay laging nakikisalamuha sa mga makasalanan at nagkasala. Hindi dahil sa siya'y ganun din, kundi upang sila ay bigyan ng pag-asa at alukin ng panibagong buhay. Our God is not a sinful God. Our God is a compassionate, merciful God na nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga nagkamali, sa mga itinuturing ng lipunan na makasalanan. Yun ang Diyos natin. At ito'y nagtutuwid doon sa paniniwala ng sanlibutan na may kasamang panghuhusga na marahil ang marami din sa atin ay biktima. Kapag ba ikaw ay kaibigan ang mga magnanakaw, kapag baga ikaw ay kaibigan ang mga prostitute na itinuturing ng lipunan na hamak, kapag ka ba ikaw ay nagkakawang gawa sa kanila, ikaw ba ay gano'n na din? O kapag ka ba may kaibigan ka na naging dalagang ina, nagkamali dahil nagmahal at nadarang,
Ikaw ba ay ganun din? Hindi. Pwedeng nandun ka para tulungan siyang akayin at nang makaahong muli. Pero hindi ganyan ang tingin ng sanlibutan. Ang tingin ng sanlibutan, kung sino ang lagi mong kasama, most likely ganun ka din. Ngayong umagang ito, mga kapatid, itinuturo sa atin ng mabuting balita. Una, na huwag tayong maging mapanghusga. Sapagkat hindi lahat ng nakikita natin panlabas, ayun din sila. May mga taong sa panlabas, o kung panlabas ang ating pagbabatayan, ay maaring hindi pumasa sa ating panlasa. Pero maaaring hindi sila ganun panloob. May mga taong pag tiningnan mo sa kanilang mukha, o sa panlabas nilang anyo, ay hindi kaaya-aya sa pamantayan o sa standard ng lipunan. Pero busilak at dakila ang puso. Kaya nga itinuturo sa atin ng mabuting balita ngayong umagang ito, na iwasan natin ang panghuhusga. Sa halip bilang Kristiyano, tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Magbigay din tayo ng ikalawang pagkakataon sa mga taong nagkamali. Magbigay tayo ng pag-asa sa kanila upang sa halip na sila ay husgahan, akayin natin sila para makapagbagong buhay. Mga kapatid, diyan tayo dinadala ng ating mabuting balita sa umagang ito. Nawa, ang ehemplo ng ating Panginoong Hesus ay maging inspirasyon natin upang tayo ay matuturin katulad niya na mag-akay sa mga taong nawawala upang dalhin sila sa Panginoon at makapagsimula uli ng panibagong buhay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyong kagandahan loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ugas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito parang may inuming nagbibigay ng Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat kumanap sa pagdiriwang ng paghain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ay tapat, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, inarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulan, sa pinayay nagpalagat, at nakilamay sa ulan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayong sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Inang Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka sa ang alam mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para lang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang lambana ni Santo Padre Pio at para sa mga matatanda at may sakit na paring ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ng mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng uli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Bukas po, Sabado, 5 ng Hulyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inanyahan magdala ng kandila at puting panyo. Rome Pilgrimage. Kinagagalak po naming paalam sa inyo na may ilan pang bakanting slot para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Special po ng pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makapapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilica sa Roma at sa iba pang mga simbahan. Makakabisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at ni Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at sa Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio. At posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayo makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na natiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kanin sabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o sa 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labot-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan ang kabanalan at aral ang Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapas sa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara nung sa una ngayon at magpakailanman magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At tibayan, ang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang Available po mga rosas sa may extension ng ating main church at sa may unahan ng ating Divine Mercy. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa panalangin. Tayo po ngayon na nasa ika-4 na araw na ng Hulyo, ika-13 Biyernes sa karaniwang panahon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Halina ang Panginoon ay pasalamatan dahil sa kanyang dakilang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan. Ating papurihan ang patungkublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga